Good day, class. So, quick tutorial lang sa pag-compute ng percentile since medyo vague yung naipakita kong process sa inyo last meeting. So, let's start. So, ito yung given sa inyong activity na tinake home ninyo. So, ang first step sa pag-compute or pagkuha ng percentile ay i-rank or i-arrange ninyo yung values. So, ito na yung nai-arrange ko na values or rank arrange from smallest to greatest. So, NCR yung pinakamaunti, tapos BARMM yung pinakamarami. So, dun sa activity ninyo, i-compute nyo daw yung 15th or kukunin yung 15th percentile, 40th, at saka 90th percentile. Dito sa video na to, syempre hindi yan yung kukunin natin. Pero magbibigay ako ng another example. So, ito. Kunin natin yung etong apat para simulan natin dun sa 25th percentile. So, 'di ba kapag sinabi nating 25th percentile, equal lang din yan sa Q1. So, tingnan natin kung ang makukuha ba nating 25th percentile ay yung Q1 din natin. Okay, so may two steps tayo sa pagkuha ng ah, percentile value. Ang una ay kukunin niyo yung position, which is ito yung formula. Kapag may position na kayo, kukunin naman yung percentile value using this formula. So, kapag, sige, step 1 na agad tayo. So, dun sa step 1, compute natin yung position. So, yan ay equal sa P over 100 times quantity n plus 1. So, yung P, yun yung pth percentile. So, dito, yung P ay etong P. So, therefore, sa 25th percentile, ang P ay equal sa 25 over 100 times n plus 1. So, ano ba yung ibig sabihin ng position na to? 'Di ba pag meron kayong 100 data points, ang 25th percentile ay yung nasa ika-25th position. Pero since dito sa given natin, 17 lang yung n equals 17. So, within this 17 data points, alin yung pang 25? So, we will use this formula para kunin yung position na yun. So, dito, 25 over 100 ay 0.25. Tapos, 17 plus 1 ay 18. So, that is, wait lang And, so, that's 0.25 times 18 equals 4.5. So, meron na tayong position na 4.5. Ang problem ay hindi whole number. So, anong gagawin natin dyan? Dito natin, ang unang gagawin natin dyan is kunin nyo yung whole, uh, whole number which is 4. Tapos yung decimal which is 0.5. Gagamitin natin yan mamaya dito sa percentile value. So, ito yung step 1. Tapos na tayo. Yung step 2 naman. Ang step 2 naman natin ay yung percentile value which is equal sa x sub L. Ito yung tinatawag natin na L. Ibig sabihin nito, yung data point x na nasa position ng L or yung fourth. Yan, fourth. Kasi 'di ba ito ay position to. Yan. So, yung pang fourth position natin ay 1, 2, 3, 4. So, ang x sub L natin ay 184,919 plus D. Ano naman yung D? Yun yung decimal. So, ang decimal natin dito ay 0.5. So, 0.5 times x sub L plus 1. Ito ay x sub L plus 1. Ang x sub L plus 1 ay ito ay x sub
L. Ang L natin is 4. So, 4 plus 1 ay 5. Ibig sabihin, ang X sub L plus 1 ay yung data point na nasa fifth position. Ang fifth position ay ito. So, ito yung ating X sub 5. Ito naman yung X sub 4. So, ang X sub 5 natin ay 203,406 minus X sub L. Ang X sub L ulit natin ay 184,919. Yan, di kasha. Yan, so, kunin natin yan. 184, isa-isahin na lang natin. Plus 0.5 times, yan, 203,406 minus 184,919. Tama ba? Okay. So that's 18,487. So itong 18,487 i-multiply lang natin sa 0.5 times 0.5 equals 9243.5. So yan ay i-add naman natin sa 184,919 equals 194,162.50 or 194,163. So, ang 25th percentile natin ay, ang value ng 25th percentile ay 194,163. So, that's how you compute the 25th percentile. So, another example. Ito naman. Compute naman natin yung 68th percentile naman. Ito. So, una, step 1, position. Ang position, again, ay P over 100. So, ano nga yung P? Yung 68 over 100 times N. Again, ang N natin ay 17. Ang 17 ay kapag binilang nyo ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag binilang nyo yan hanggang 17 yan. So, 17 plus 1 equals 0.68 times 18. So, that's 0.68 times 18 equals 12.24. So, yung L natin dito ay 12. Tapos yung D ay 0.24. Ito yun, yung 12. Tapos, di ba yung D stands for decimal. So, ang decimal natin dyan ay itong 0.24. Kaya, 0.24 are. Okay, next, compute naman natin yung percentile value. Equal yan sa X sub L or yung data point na nasa L position or 12 position. Ito yun, bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ito yung X sub L natin. 280,950. 280,950. Plus 0.24 yung ating decimal times X sub L plus 1. Yung L natin ay 12. So, 12 plus 1 ay 13. So, ito lang yun. Yung kasunod lang. 283,905 minus
280, 950. Isa-isahin ulit natin yung computation. So, 283, 905, 2955. Multiply natin sa 0.24, 709.2. Tapos, ipag-add na lang natin. Ayan. So, 281,659.2 or 281,660. Therefore, yung 68th percentile ay 281,660. So, yun lang for percentiles. Pag may questions, message lang kayo.